So magandang araw Kabola, sa video na ito meron po tayong pag-uusapan at yun nga po ang recent po na struggle po ng Ginebra Kabola, and then of course pag-uusapan din natin itong pwede po maging trade po ng Northport at NLEX. Sa Brayo dapat i-consider po ng Northport Batang Pierre Kabola. So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Comment nga muna tayo ng mga fans Kabola. Alex Jumawan Layer, I'm not sure anong ibig sabihin nun. Ariel Labadan, pwede yan, Coach Shot. Ronald Berbusidad, pa-shoutout, shoutout sir. User MV8, hanggang nandyan si Chihuapang at si Kume. Di gagandang PBA. I will not have that same po na opinion Kabola. Yes, they are contributing to the problem, pero they are not really the problem Kabola, ano? Kasi yung culture na to I mean, hindi naman si Chihuapang, hindi naman po si Commissioner Marshall yung nag-start niyan na-culturize po siya. And for me, actually Kabola, gusto ko na niyan sa Al Francis Chua pag nabago na yung PBA, di ba? Gusto ko makita kung paano po siya kagaling na i-build up po yung mga SMC teams pag wala na pong mga farm teams. Na I'm still hoping na mangyari po Kabola. Hindi na. Okay na si Winston sa Converge. Of course, I will be happy then to see Deshaun Winston po play for Converge his entire PBA career. Then Amay Torion, dapat lang mawala na para patas ng liga tulad nung unang panahon na wala pa sila Chihuapang at Kume na sumisira ng image sa PBA. Dami talagang galit, no? Dito pa Al Francis Chua at sa Commissioner Willie Marshall Kabola. Now, dito nga muna tayo. Ito na yung sasuggest ko po na trade. So, ayaw daw ng Northport, no? Nakausapin na NLEX regarding kay Dave Oldeponso. Pero, ayaw ba nila tong trade na to? Trade na lang si Dave, then NLEX will trade 2025 first round pick, then 2 second round picks. Ito para sa akin, pantay Kabola. First, to be honest, again, supply and demand lang. Yes, Dave is a high potential player, pero hindi naman siya giant Which is, of course, pwedeng gamitin yan, or pwede ulit na i-target po ng Northport using that first round pick ng NLEX next season. Again, we are very high again for the next year's draft. I think it will be much more deeper than the 2024 draft Kabola. Then may additional pa na dalawang quality na second round pick. Ayun, exchange naman of course, makukuha ng NLEX yung player na gusto nila, which gusto doon ni Coach Jong. Dapat i-consider ito ng Northport Kabola. Kaysa naman never na nilang magamit po or nasayang lang yung number 5 pick dito sa 2024 draft, di ba? Sana wag nilang sayangin, di ba? Kasi kahit pa galawang farm team sila, di ba? Di sayang naman. At least ito, may pick ka na pwede mong gamitin in a trade in the future, di ba Kabola? And ito na, pag-usapan natin yung current po na situation po ng Barangay Ginebra. So 1-2 sila Kabola, the recording of this video. Ang daming fans Kabola ngayon na Ginebra na talagang malungkot. Ang daming sinisisi, ang daming binabanatan Kabola. Even ito pong main page po ng Ginebra Kabola after that loss, kasi iba kasi talaga pagtalo ka sa backwater knowing that farm team sila, nag-post na ito, sabi my karang barangay, we understood the frustration after tonight's loss. However, let's remember that our new players are still adjusting, which takes time to master. Well, of course, this is really true. Please be patient with us during the process. We believe in our team and trust that with time, we'll come back stronger. Keep the faith and continue supporting Barangay Ginebra. No, napapost pa sila. I think that's their official FB Kabola. Now, for the Ginebra fans first, hindi nyo ba maalala na I think 1 or 2 po na championship ng Ginebra na pangit din simulan nila? Kayo naman, di ba? Kayo naman, parang nakalimutan nyo agad yun. Talagang slow starter po si Coach Tim Cone. Kasi si Coach Tim Cone, again po, pag nagplano yan, nag-strategy yan, pang championship, hanggang pa championship, hindi yung every game lang gusto niya agad manalo lahat. Hindi, ang long term yan kung tumingin Kabola. So, yung mga talo nila ngayon, most of them could also be a byproduct na may ginagawa or may dinedevelop na chemistry, may kine-develop na pattern si Coach Tim Cone. So, for me, do not be alarmed. Mga Ginebra fans Kabola, do not be alarmed. Diba? Saan na kayo ma-alarma kapag 8 games na po at last 2 games, delikado pa rin kayo sa playoffs, diba? Ma-alarma na talaga kayo. Pero basta makapasok po sa playoffs ang Ginebra, huwag kayong ma-alarma. Kasi nandun talaga yung laban, diba? Kabola. Remember, sa Philippine Cup, diba? Ang tingin ng lahat, San Miguel yung mas better. Pero ang Ginebra, na-push nila yung Meralco sa 7 games. Ang San Miguel hanggang 6 games lang. Wala na dun si Malonzo, remember? So, again, do not underestimate Coach Tim Cone. Yeah, marami silang disappointing players so far, Kabola. Pero again, do not underestimate Coach Tim Cone. You are making a mistake. Ginebra is still a championship contender in this tournament. Again, do not underestimate Coach Tim Cone. And stop telling him what to do. Kaya naman, GOAT na ito na coach ng PBA.
Sasabihin nyo pa anong tama't mali. Grabe naman kayo, kabola. Wag muna. Saan nyo na sabihin pag talagang nag-disappoint kayo, hindi nakapasok ng playoffs, so hanggang semis lang, ganun. Pero wag muna. Kalmahin nyo. By the way, gusto ko ng attitude nitong si Cedric Beerfield. May pa-night-night siya, kabola. Di ba klaseng player na sana dumami pa sa PBA? No, sasabihin ng iba, gusto kong dumami yung mayabang na player. Kayo naman. Hindi naman mayabang si Beerfield eh. Yes, may kaangasan yung move niya. Pero may karapatan naman siya mag-angas, di ba? Tinalo nga nila Ginebra and that 3-4 point shot is one of the key reason kaya natalo nila Ginebra. So again, let the players talk. And alam naman natin na malaking bagay sa popularity ng liga yung mga ganitong klase po ng mga publicity stunt. Gusto ng ganitong player, di ba? Like, ikaw, Ginebra fan ngayon, di ba? And ngayon, di ba, excited ka makita yung next game kasi maglalaban ulit ang Ginebra at Blackwater. Hindi ka lang excited para makita ang Ginebra na makabawi, pero excited ka rin actually na ipahiya ng Ginebra itong Cedric Beerfield kasi nga nagpakita siya ng ganyang gesture. Di ba? Kaya itong mga ganitong players, kabola, makakabuti ito sa PBA. Pero, by the way, dito kay Cedric Beerfield, kalma ka lang, boy. Medyo hindi mo na-meet yung hype, kabola, Hindi niya na-meet yung hype nung pumasok po siya sa PBA. Dito sa draft, di ba? Remember, he was even told by an analyst, a lot of fans, that he was the better pick over Baltasar. Pero mukhang hindi, di ba? Mukhang Baltasar was the legit pick. And that was our stand from the get-go. It was always been Baltasar is the better number 1 pick than Beerfield. And I'm really excited to watch Baltasar now. Ikaw ba kabalan sa palagay mo? Mayabang ba itong si Beerfield? Comment na po sa baba.